Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inirereklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress na si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang persang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umuloy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis, nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir, sabi ko. Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. Bigla pa akong hinatak ng 2 bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Binugbog ka muna ni... Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Paano kanya binugbog? Pinatayo ako niya, tapos sinikmurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Tapos sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos yung ginawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 daliri niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Yung spray na gano'n. Tapos... Sinapak po niya ako dito. Yun nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Ay, Ma'am Rian sa akin, ibigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong maibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na atapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalon ako. Saan ka tumalon, sir? Sa 39th floor. Yung pagtalong ko pa pag-dive ko ng 39th floor sa bintana, sa kusina. Basta nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. 25? Opo, may nawakan pa ako na lubid. Nung nakawag pa ako sa lubid, bukas pa yung 25th floor, nakapasok pa ako sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon yung OIC. Tapos yung bodyguard niya. Yung dinampot ulit ako, inakyat ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni na Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo kamay mo. Pinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas niya bigla ng parang sa arnis. Na yung parang ano siya, kawayan. Bigla itong sir na mula, mabas agad ng dugo. Tapos paglabas niya, isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakachinilas lang kasi ako eh. Paka niya pa ako. Didi niya. Pato siya? Oo, parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang indismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong iniyain laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pinanumpaanan niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. Pero giit nila, wala raw insidente ng illegal detention dahil si alias Totoy daw ay residente rin ng kondo bilang driver ni Ramos. Ang huli raw insidente ng kanyang mga kliyente kay alias Totoy ay no maghain si D ng kasong kriminal para sa qualified theft laban kay alias Totoy at nagsauli pa raw siya ng ilang gamit kay D. Wala raw maisip na ibang dahilan sina Ramos at D sa reklamo ni alias Totoy kundi para makaganti sa kanila sa qualified theft case.
As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots na wala namang nakita doon sa if there were the allegations of physical injury. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Panlilio para sa GMA Integrated News.